Ngunit bago pa siya makapag-isip, sumugod pa sulong ang bidang lalaki, hiniwa ang kanyang dalawang daliri at hinati siya sa dalawa sa proseso. Bagamati alam niyang patay na siya, nais pa rin malaman ni Xiao Yunshan kung sino ang master ni Zuo Fan. Sinabi lamang sa kanya ng binata ang tungkol sa isang misteryosong eksperto na mas malakas kaysa sa sinuman sa kontinenteng ito. Pagkatapos nyon, opisyal na ipinikit ni Xiao Yunshan ang kanyang mga mata, tinatapos ang kanyang papel, habang ang mga natitirang tao sa Heaven Sect ay malamang na nasa matinding kawalang pag-asa. Sa mismong sandaling ito, ang grupo ni Chu Chengcheng ay dumating sa pamilya Luo upang magtanong kung kanino minana ni Zuo Fan ang kanyang mga turo, ngunit wala ring nakakaalam. Mahina kong tumingin si Luo Yunhai sa lahat, nagkibit balikat ng walang magawa, pagkatapos ay tumawa ng mahina at nagsabi, "Sa lahat, bagaman si Kuya Zuo ay nagmula sa aming pamilya Luo, hindi pa rin namin alam kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking lakas, o kung kanino. Kaya naman, sa tingin ko kayong lahat dito na naglakbay sa tiyanyo ng ilang dekada ay may malawak na kaalaman at maaaring makahanap ng ilang mga pahiwatig, kaya umaasa ako na maaari kayong magbigay ng ilang opinyon para marinig ng lahat." Sandali, kung nakahanap kami ng mga pahiwatig noon, paano kami matatalo sa inyo ng ganoon kabilis? Ang mga tao ng Hell Valley at Pilking Hall ay nagkatitigan ng may nanlalaking mga mata, inililingon ang kanilang mga ulo ng may mayayabang na mukha at nagtatanim ng tahimik na sama ng loob sa kanilang mga puso. Pagkakita rito, bahagyang nangunot ang mga kilay ng grupo ni Wu Qingqiu, nakakaramdam ng matinding hinala at nag-iisip. Bakit ganoon? Sumulpot ba ang Zuo Fan na ito mula sa isang bato? Paano nangyaring maging ang mga tao ng Chanyu Empire ay hindi alam ang kanyang pinagmulan? Pagkakita rito, napangiti na lamang si Luo Yunhai at umiling, pagkatapos ay nag-fist salute at nagsabi, "Humihingi ako ng paumanhin, kapatid na Wo. Si Kuya Zuo ay nagmula sa aming pamilya Luo at lumaki rito mula pa noong bata. Ang kanyang pinagmulan ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao tulad ng iniisip ninyo." Noon, matapos harapin ng pamilya Luo ang isang malaking sakuna, sa wakas ay ipinakita ni Kuya Zuo ang kanyang tunay na kapangyarihan at ipinamalas ang kanyang pambihirang talento. Kung tungkol naman sa kung saan niya ito minana, hindi niya gustong sabihin noon, kaya hindi na kami nagtanong. Ngunit ngayong naparito kayo upang imbestigahan ang pinagmula ni Kuya Zuo ng ganito, humihingi ako ng paumanhin, hindi rin namin alam. Paano mangyayari yon? Bahagyang nangunot ang mga kilay ni Wu Qingqiu habang nagpapakawala ng isang buntong hininga, nakakaramdam ng kaunting pagkalito. Ang mukha naman ni Chu Chengcheng ay napuno rin ng hinala at maging ng bakas ng pagkabigo. Nais sana niyang sundan ang pahiwatig na ito, ngunit sa kasamaang palad, wala na namang napala tungkol kay Zuo Fan. Si Yelin lamang ang lubos na nakakaunawa sa kanyang puso ngunit hindi niya ito ipinakita. Tumawa lamang siya ng mahina at nag-isip. Minana ni Zuo Fan ang kanyang kadalubhasaan mula sa ilang malalaking boss sa Sacred Domain, kaya paano nila ito malalaman? Ang lihim na ito ay alam lamang ng ilang Sacred Beasts at Sacred Beast Inheritors tulad ko. Paano malalaman ng mga ordinaryong mortal na ito ang ganoong kaalagang lihim? Hindi sila karapat-dapat, H. Ipinag-krus ni Yelin ang kanyang mga binti, nagbubunyi sa kanyang puso. Ang paghawak ng iba pang malalaki at maliliit na lihim sa kamay ay sapat na upang ipadala ang pagkakaiba ng mga tao, haha. Ngunit habang ang lahat ay natigil sa isang bottleneck, nag-iisip ng walang katapusan ng walang anumang resulta, isang matandang boses ang biglang umalingaw-ngaw. "Cheng-Cheng, aking dalaga, bakit mo iniimbestigahan ang pinagmula ni Zuo Fan? Para saan mo ito iniimbestigahan? Maaari kayang ang magkakasunod na traikong pagkalipol ng tatlong sekta nitong mga nakaraang araw ay may kinalaman dito?" Nagulat si Chu Chengcheng. Agad niyang nilinggan ang kanyang ulo upang tingnan ang pinagmulan ng boses sa gitna ng karamihan, isang sinag ng pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa pagkatapos ng lahat, ang taong makakatawag sa kanyang pangalan noong kabataan ay maaari lamang maging ang elder na medyo malapit sa kanya noon. "Tito Sham, ikaw ba yan?" Totoo nga, tumingin ng mabuti si Chu Chengcheng at nakitang walang iba ito kundi si Divine Ai Long Jiu,
ang elder ng Veiled Dragon Pavilion. Naipagpalagay niya na ang taong ito ay itinuturing na unang senior ni Zuo Fan matapos siyang umakyat ng hakbang-hakbang sa rurok ng Chanyu. Silang dalawa ay may parehong pag-iisip at sumumpa ng kapatiran, kaya tiyak na marami siyang nalalaman tungkol sa kanya. Sa pag-iisip nito, agad na sumigla si Chu Qingcheng. Nag-fist salute siya, yumukod, at nagsabi, "Tito Sham, matagal nang hindi tayo nagkita. Naging mabuti ba ang lagay mo kamakailan?" Ngumiti si Divine Eye Long Jiu at tumayo, pagkatapos ay tumango at natural na nagsabi, "Haha, hindi naman masama. Kaya lang, ang biglang pagkabanal ng balita tungkol sa kasawian ni kapatid na Zuo ay nag-iwan ng kaunting kawalan sa aking puso. Sa totoo lang, ang matandang ito ay talagang walang ganoong kakayahan, kung hindi." Isang malamig na killing intent ang kumislap sa mga mata ni Long Jiu. Pagkakita rito, agad na nagdilim ang mukha ni Chu Qingcheng, at hindi niya mapigil ang eye guardia ang kanyang mga kamao, na nag-iisip. "Tama yan, wala kaming ganoong kakayahan, kung hindi ay matagal na sana naming winasak ang Demon Scheming Sect ng mag-isa." Dahil alam ang kanilang kasalukuyang nararamdaman, hindi mapigil ang magbuntong hininga ni Wu Qingqiu sa kanyang puso, na puno ng awa. Ngunit sa pagkakataong ito siya ay miyembro ng koponan ng imbestigasyon, hindi upang pukawin ang mapaghiganting damdamin. Agad-agad pagkatapos nyun, dahan-dahan siyang tumayo, iniyuko ang kanyang ulo, at nagsabi, "Tinatawag ka ni Junior Sister Qingcheng na Tito Sham. Ako, si Wu, ay walang talento at walang relasyon sa iyo, ngunit mangyaring payagan mo akong tawagin ka ring Tito Sham." "Oh, hindi ko kakayanin, hindi ko kakayanin. Young Master Wu, ang pagsasabi niyon ay papatay sa matandang ito." Nagmamadaling ikinaway ni Long Jiu ang kanyang mga kamay at yumukod pabalik. Bagaman si Wu Qingqiu ay napakagalang at hindi nagmayabang bilang disipulo ng isa sa dalawang malalaking sekta, siya naman ay isang ethereal stage expert at disipulo ng 3 heaven sects. Hindi ganoon kabaliw si Long Jiu upang umasal na parang nakatatanda sa harap niya. Nang marinig ito, umiling si Wu Qingqiu at nagsabi, "Tito Sham, masyado kang magalang. Dahil ikaw ay isang elder, iyon ay isang malinaw na katotohanan. Hindi mo kailangang tumanggi. Bukod dito, nang marinig ang sinabi mo, sa tingin ko ay naging napakalapit mo kay kapatid na Zuo. Kaya mamaya, kung mayroon akong anumang katanungan, mangyaring sagutin mo ito ng detalyado para sa akin. Ako, si Wu, ay magiging lubos na nagpapasalamat." "Walang anuman. Ako ang dapat humingi ng patnubay kay Young Master Wu." Nagmamadali at mapagpakumbabang ibinalik din ni Long Jiu ang kilos. Pagkakita rito, lihim na tumango si Wu Qingqiu at sa wakas ay bumalik sa pangunahing paksa, nagtatanong, "Tito Sham, upang maging tapat sa iyo." Sa pagkakataong ito, tungkol sa sunod-sunod na paglipol sa 3 sekta, sa isang banda, pinaghihinalaan naming ito ay sanhi ng mga puwersang sumalakay mula sa ibang lupain. Sa kabilang banda, pinaghihinalaan naming may kinalaman ito sa pagpatay kay kapatid na Zuo noong nakaraang taon, at may naghihiganti para kay Zuo Fan. Kaya naman, nais naming humingi ng tulong sa lahat. Sa Chanyu, bukod sa iyo, walang malapit na relasyon si Zuo Fan sa anumang iba pang puwersa. Lalo na ang kanyang mga banal na kakayahan ay hindi natutunan mula sa pagsali sa Demon Scheming Sect. Kaya saan nga ba talaga nanggaling ang kanyang tunay na mana? Bahagyang nangunot ang mga kilay ni Long Jiu. Sumigaw siya sa gulat. "Sinasabi mo bang naghihiganti ang kanyang sekta para sa kanilang disipulo?" Nang marinig ito, nagulat din ang lahat, nagbulungan at muling pinag-usapan ang bagay na iyon. Tama yan. Tiyak na paghihiganti ito mula sa kanyang sekta. Para sa isang sekta na magpalaki ng isang halimaw na sumasalungat sa langit tulad ni Zuo Fan, paano sila magiging ordinaryo? Noon ay hindi nila alam ang nakapanghihilakbot na kapangyarihan sa likod ni Zuo Fan, ngunit ngayon ay sa wakas ay nalaman na nila. 3 malalaking sekta sa kanlurang lupain ang nalipol sa isang iglap. Gaano nga ba kalakas ang sekta ni Zuo Fan? Hindi talaga dapat galitin ng mga ordinaryong tao ang mga ito. Lalo na ang mga dating bihag ng 7 pamilya na pumarito upang humingi ng kanlungan. Lalo silang nakaramdam ng swerte.
Mabuti na lamang at nanalo si Zuo Fan sa nakaraang labanan para sa pagpapalit. Kung hindi, kung natalo at namatay si Zuo Fan sa kanilang mga kamay, hindi ba tiyang buong Tianyu ay malilipol sa isang iglap ng nakatagong sekta sa likod niya? Maging ang siyam na puwersa sa kanlurang lupain na kaanib ng Demon Scheming Sect ay naglaho na lamang ng ganoon. Hindi ba tiyang puwersa sa likod ni Zuo Fan ay mawawasak sila ng kasing dali ng pag-ikot ng kamay? Hindi nakapagtatakang napakayabang ng batang yun noon. Naramdaman ko nang may kakaiba. Lumalabas na ang kanyang pinagmulan ay napakalaki pala. Hindi ito nakita ng malinaw ng mga tao sa Demon Scheming Sect na nagdulot ng ganoong kalaking sakuna. Karapat-dapat lamang ang lahat. Tila ang pagkakaroon ng malaking lakas ay hindi palaging magandang bagay. Kung mas kalakas ka, mas madaling mang-asar ng mas malalakas at mas nakatatakot na kalaban, at hindi mo man lang alam kung gaano kalakas ang puwersa sa likod ng iyong kalaban. Panandalian, ang lahat ng naroroon ay patuloy na nagbuntong hininga at nagdalamhati. Si Long Jiu lamang ang nakasimangot habang nag-iisip. Pagkatapos mag-atubili ng matagal, nagsalita siya. Tungkol sa master ni kapatid na Zuo, narinig ko siyang binanggit ito minsan noon. Gayunpaman, noong panahong yon, casual lamang niya itong sinabi, at hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Ano, saan nga ba talaga yon? Nagulat si Wu Qingqiu, nagliwanag ang kanyang mga mata habang agad na nagtanong ng may pananabik. Humihinga ng malalim si Long Jiu. Kumislap ang kanyang mga mata at naging seryoso ang kanyang mukha habang sinasabi. 9 Serene Overlord. Nagulat at natulala ang grupo ni Wu Qingqiu, napabulalas. Mayroon bang ganoong figura sa kanlurang lupain? Pinilit ni Yelin na pigilin ang tawa, halos may buga ang kanyang tubig, na nag-iisip. 9 Serene Overlord. Tumutukoy ba ito kay 9 Serene Nether Emperor? Boss, binubuli mo ba ang mga ordinaryong mortal na ito na hindi pa nakarinig ng mga titulo ng 10 emperador? Ang iba pang mga nakikinig ay hindi rin mapigil ang magpanik, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Nang makarinig ng kaunting pag-asa, mabilis na nagtanong si Wu Qingqiu. Tito Sham, sino ang 9 Serene Overlord na ito? Paano ko ba ito sasabihin? Ang titulong ito ay parang napakatunog, ngunit patawarin mo ang aking mababaw na kaalaman, hindi ko alam kung sino ang banal na figurang ito o kung saan siya nakatira. Umiling din si Long Jiu at nagbuntong hininga ng walang magawa. Hindi ko rin alam. Noong panahong yon, tumatawa at nagbibiro lamang siya tungkol dito. Akala ko ay tinutokso lamang niya ako, kaya hindi ko ito pinansin. Ngayong bigla mong tinanong ang tungkol sa kanyang master, sa tingin ko ito ang tanging figura na binanggit niya. Bahagyang nangunot ang mga kilay ni Wu Qingqiu, lalo pang nalito ang kanyang mga mata habang bumubulong. 9 Serene Overlord. 9 Serene Overlord. Sino ito? Hindi lamang sa kanlurang lupain, kundi maging sa buong kontinente, sa mga kilalang puwersa, hindi ko pa kailanman narinig ang ganoong figura. Mayroon bang nakakaalam sa inyo? Muling tumingin si Wu Qingqiu sa lahat, ngunit umiling din sila sa pagkalito. Dahil dito ay lalong nalubog sa pag-iisip si Wu Qingqiu. Naparito siya upang imbestigahan ang pinagmulan ni Zuo Fan, at sa matinding kahirapan, sa wakas ay nakakuha siya ng pahiwatig. Ngunit hindi niya inasahan na ang taong binanggit ay isang misteryosong figura tulad ng 9 Serene Overlord. Sino nga ba talaga ang nakakaalam kung sino siya? Parang kapantay niya ang nangungunang eksperto ng Central Area, ang Invincible Sword Sovereign, ngunit walang sino man ang nakarinig sa titulong ito. Tahimik lamang na nanood si Yelin, nagkukunwaring walang naiintindihan hanggang sa tuluyang maubos ang mga sel sa utak ng kanyang senior brother. Bigla, isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. O marahil ay dapat kayong magtanong tungkol sa Heavenly Demon Mountain. Mabilis na nilinggan ni Wu Qingqiu ang kanilang mga ulo, para lamang makita na walang iba ito kundi si Lei Yuteng, ang kapitan ng Shadow Squad ng pamilya Luo. Mahina hong tumingin sa kanila si Lei Yuteng, pagkatapos ay nagsalita ng malumanay. Noon, nang unang humimpi ang pamilya Luo sa Blackwind Mountain, inayos ni Zuo Fan ang lahat ng arrays at depensa rito kasama ko. Nais niyang gawing pangalawang Heavenly Demon Mountain ang lugar na ito. Marahil yun ang lugar ng kanyang master.
Muling nagulat ang lahat, tila nakatagpo ng direksyon si Wu Qingqiu, ngunit agad siyang binuhusan ng malamig na tubig ni Lei Yuteng. Huwag ninyo akong tingnan, hindi ko alam kung nasaan yon. Hindi mapigil ang mangatol ng mukha ni Wu Qingqiu. Kahit hindi magtanong ay alam na niya, na nag-iisip ng may kapeitan. Nasaan nga ba sa mundo ang Heavenly Demon Mountain na ito? Paano naging mas misteryoso ang pinagmula ng Zuo Fan na ito habang lalo nating hinuhukay? Subalit sa dami ng mga tanong, halos wala tayong mahanap na pahiwatig. Saan ba tayo dapat mag-imbestiga sunod? Sa isang mabilis na sandali, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Wu Qingqiu, ang kanyang mukha ay puno ng kapeitan, na nag-iisip. Kapatid na Zuo, kapatid na Zuo, sumulpot ka nga ba talaga mula sa isang bato? Bakit kahit paano natin hanapin, hindi natin matagpuan kung nasaan ang iyong pinagmulan? Sa rurok ng isang maringal na bundok, isang matangkad na figura na may gwapong mukha, mahabang buhok na sumasayaw sa hangin, at bigatay sa magkabilang gilid ng kanyang bibig ang nakatayo ng matatag laban sa hangin. Mukha siyang casual ngunit may hindi maipaliwanag na kisig. Ngunit ang tito na ito na nasa katanghaliang gulang, na dapat ay romantiko at walang alalahanin, ay kasalukuyang nakatingin sa langit sa tahimik na pagmumuni-muni, na tila may malalim na inaalala. Swash, swash, swash. Bigla, tatlong tunog ng humahagang na hangin ang umalingaw-ngaw, at tatlong pamilyar na figura ang lumitaw sa harap niya sa isang kurap ng mata. Ito ay sina Wu Qingqiu, Xu Qingcheng, at Ye Lin. Pagkakita sa tito na ito sa katanghaliang gulang, nagmamadaling yumukod ang tatlo at bumati. Pagbati, Elder Do. Sumulyap sa kanila, tila nagmamadali si Elder Do. Mabilis siyang nagtanong, MHM, may napala ba kayo sa pagpunta sa Tianyu upang mag-imbestiga sa pagkakataong ito? Kamakailan lamang, ang Beast Control Sect, the Demon Scheming Sect, at ang Mystical Heaven Sect, tatlong sekta ng sunod-sunod, ay nawasak. Maaari kayang may kinalaman ito kay Zuo Fan, o ito ba ay isa pang puwersa? Nagkatinginan ang tatlo, pagkatapos ay nagbuntong hininga na lamang ng walang magawa.